So magandang araw. Gagawin ko ngayon ay magme-makeup ako, tsaka ibabahagi ko ang kwentong bayan na aking natanong sa aking lola na tungkol dito sa aming bahay. Hindi ako sure if kababalaghan ba ito or something kasi hindi ko pa kasi na-feel. So, I'm done doing my eyelash and my eyebrows. So, inuna ko lang kasi napaka-hassle niyang ilagay. Hindi ako makakonsentrate ng pagsasalita. Hindi ko naiintindihan yung sarili ko pag ang dami akong ginagawa niya. Nagsalita ako, natulala ako bigla. Ayoko nang ganun. Baka kasi hindi ko ma-deliver, hindi ko ma-exact deliver yung kwento. So, ang kwento ay tungkol ito sa aking tita na nararamdaman siya dito sa aming bahay. Sabi kasi niya, noong mga panahon na nagtitinda pa kami sa kalye, may kasi kami noon, may karinderya kami at every night kami nagtitinda hanggang, 7 p.m. to 3 a.m. kami na nagtitinda. At saka yung tita ko kasi is nagtatrabaho pa siya sa mall noon, sa SM, nagtatrabaho pa siya. At tuwing alas 10 siya ng gabi, umuwi. So, medyo madilim na, medyo wala ng tao dito sa bahay kasi halos lahat natutulog na. Yung iba naman is nasa tindahan namin. So, ang na-encounter kasi ng tita ko noon is meron daw siyang nakitang kahawig na kahawig talaga ng tito ko. At tinanong pa niya talaga, sabi niya, "Kuya, hindi ba kayo nagtinda? Bakit ka nang dito?" Tapos, wala. Hindi sumagot yung nakita niya na tito ko raw. Sabi niya, nanibago siya. Bakit hindi man lang ako pinansin? Sabi ng tita ko. So, nasa isip niya, baka busy si kuya, hindi niya ako narinig, ganun. Kasi yung nakita niya is, nasa kasi siya, kasi kami, may poso, yung poso ng tubig, yun. At pagkatapos nun, sa pangalawang araw, nagtanong talaga yung tita ko, kasi nanibago siya eh. Nagtanong siya, sabi niya, "Kuya, umuwi ka ba dito kagabi?" Kasi, ang akala ko kasi kuya is, nagtitinda kayo, ganun. Akala niya nagtitinda si kuya. Sabi ni kuya nga, hindi naman ako umuwi. Hindi ako umuwi. Nandun lang ako sa tindahan. So sabi niya, "Ha? Nakita kita." Sabi niya pag ganun, nakita niya daw si kuya na umuwi. At tinanong pa niya talaga, hindi sumagot. Yun ang niya. Sabi ng tito ko, baka guni-guni mo lang yun, yung ganan, guni-guni lang daw. Tapos sabi ng tito ko, okay. Baka nga talaga, baka talaga ka nang giduka niyo daw siya ato ba, wala daw, basin ka nang hunahuna rato niya, gani. And then, pagka human ato, yan na doon siya nga, pagka gabi na doon siya nga, sa taas na po na mo, may na-feel din siya. May narinig siya na daw, batang umiiyak sa dito sa aming sala dito sa taas. Sabi niya, umiyak ba si ganun. Nagtanong uli siya sa makabilang araw. Nagtanong siya ni mama. Sabi ni mama, "Ha? Hindi, walang umiyak. Wala naman tayong bata dito." Sabi niya. Sabi ni mama, "Wala naman tayong bata dito. Bakit may narinig kang ganyan?" Baka guni-gumi hanggang sa isang araw. Palagi na siyang may ganung nararamdaman, may naririnig. At natatakot na din yung tita ko. So, nakadecide siya na mag-deliverance kay father. At yun, medyo mahaba-haba ang proseso ng deliverance. So, tsinagaan niya talaga kasi naiinda na siya na-i-stress na siya, nag-overthink na siya kung ano yung mga nararamdaman niya, ano yung mga ganun. Hindi na-explain ng kanyang isip. At palagi siyang hinahamok sa gabi. Yun, ganun. Like, sinasamok siya, no.
Pagkatapos ng lahat-lahat ng yon, nag-serve siya kay Lord. Nagsisimba na kaming lahat. Hindi kasi kami pala simba noon. Dati hindi kami naniniwala noon. Hanggang doon yung tita ko pinaramdam, hinamok, ginambala. Like, mga ganun. Like, grabe talaga yung pangangambala nila sa tita ko. So, ang ginawa namin is talagang nagbalik kami kay Lord, nag-deliverance kami, nag-prayer kami. Ginawa namin lahat-lahat. Ginawa namin lahat ng abot ng makakaya namin for the sake of our peace dito sa bahay. At doon, bumalik kami sa simbahan. Nagsimba kami every Sunday na talaga kami nagsisimba. Nag-a-attend kami ng Holy Mass. At yun, doon natapos ang lahat. Until now, wala na. May mga Saint Benedict na yung chain ng Saint Benedict. Kasi sabi kasi ng pare no na napaka-powerful ng chain ng Saint Benedict. Kaya walang dalawang isip na binili talaga ng tita ko yun. Like, binigyan niya kami lahat ng chain na yon. Nilagay namin sa aming pintuan, sa aming altar, yun. So, to finish my look, I will just, yung buhok ko, anuhin ko lang to. And 1, 2, 3. Wala. At yun lang ang aking look. So, now why naintindihan niyo lang po ang aking kwento is, yun lang kasi yung sinabi ng lola sa akin. Yun lang lahat-lahat. Yun lang yung nangyari dito. At yun lang po. Maraming salamat. Bye!